mulat sa pool, yun ang sinasabi natin. Walang impeachable ground. Yung kampo po ni Vice President Sara Duterte naghain na po ng tugon kaugnay sa impeachment complaints laban sa kanya. Na ito ang balita ni Angel Pastor. Nagtungo sa Senado nitong Lunes, June 1 ang mga kinatawan ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte para formal na isumite ang tugon laban sa mga impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. Alinsunod ito sa itinakdang deadline ng Senate Impeachment Court. Alas 4:30 ng hapon, dumating sa Senado ang ilang miyembro ng defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Poa, ang kinatawan at spokesperson ng kampo ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, nakapaloob sa kanilang isinumiting sagot ang mga depensa ni VP Sara, kabilang ang mga isyong nakikita nilang may kinalaman sa proseso at sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Kabilang sa kanilang mga kinikwestiyon ang naging proseso ng House Committee on Justice, partikular ang umano'y kawalan ng mga kalakip na ebidensya sa mga orihinal na impeachment complaint. Ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings. No? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Sinabi rin ni Poa na tinutukan at binasa mismo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang isinumiting sagot. Patunay anya na ang lahat ng nakasaad dito ay naaayon sa mga depensa ng Vice Presidente. Nilinaw rin ni Poa na ang paghahain nila ng sagot sa Senado ay hindi nangangahulugang isinasantabi na nila ang kanilang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Anya, dahil wala pang inilalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, maaari pa rin magpatuloy ang impeachment proceedings habang nakikilahok ang depensa. Isa rin anya sa kanilang pangunahing hinihiling ay ang tuluyang pagbasura sa articles of impeachment. Yes, that's one of the prayers, no, sa answer namin na sinasabi namin meron ng infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Kumpiyansa rin ang kampo sa kanilang legal position na walang nagawang impeachment offense ang Vice Presidente. Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. No? We are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung maging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Iginit naman ng abogado na handang humarap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Gayunman, sinabi niyang ang magiging partisipasyon ng Vice Presidente ay nakadepende sa magiging takbo ng mga susunod na pagdinig. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parati sinasabi kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Handa rin ang kampo na magpresenta ng kanilang witnesses kung kinakailangan, pero magdedepende pa rin sa mga ipipresenta ng prosecution panel. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan natin i-presenta to rebut whatever they present. Naniniwala naman ang kampo ni VP Sara na magiging patas ang pagdinig ng mga senator judges. We should always give the senator judges the benefit of the doubt. Although we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process, we believe in political neutrality of the senator judges. So kung meron mang partiality, wag po muna natin bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senador. Bagamat inaasahan na umano ng kampo ni VP Sara ang mga ganitong hakbang, tiniyak nilang hindi nito naapektuhan ang pagtupad ng Vice Presidente sa kanyang mga tungkulin. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, confident ang kampo ni Vice President Sara Duterte na madidismiss
at walang na-commit na impeachable offense ang Vice President. Kung nakikinig kayo sa ating programa, yung mga nanonood sa ating ngayon, mulat sa pool, yun ang sinasabi natin. Walang impeachable ground. At diniscuss na natin isa-isa mula pa doon sa confidential funds na premature ang naging legal basis, yung grave threats na wala namang grave threats, yung sedition, pati na yung irregular disbursement tong sa Office of the Vice President, iba pa yung sa education, saka yung sinasabing ill-gotten wealth, lahat yun wala naman talaga Kaya tama yung inihain nila, pa-dismiss na nila yan. Ayun. And Attorney Sal, 74% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado ayon sa pinakabagong survey ng Octa Research na isinagawa noong April 20 to 24. Lumabas sa survey na 21% ang tutol sa impeachment trial, habang 4% ang undecided. Mas mataas ito kumpara sa 69% support na naitala noong Marso. Pinakamataas ang suporta sa Visayas na may 80%, sinundan ng Metro Manila na may 81%, nalalabing bahagi ng Luzon na may 77% at Mindanao na may 58%. Nilinang Octa na ang survey ay hindi sukatan kung naniniwala ang publiko na nagkasala si Duterte o kung dapat siyang mapatalsik sa pwesto. Sa halip, sinusukat lamang nito ang suporta ng mamamayan sa pagpapatuloy ng impeachment trial bilang bahagi ng prosesong itinakda ng konstitusyon at upang mabigyan ng due process ang lakat ng panig. But I think the numbers will change or might change, Attorney Sal, kapag gumulong na ang impeachment trial at makita yung depensa ng Vice Presidente kung talagang na kung totoo yung sinasabi ng Vice Presidente na wala siyang kasalanan. Alam po niyo yung survey na yan. Sigurado gagamitin niya ng mainstream media. Mag-aangulo na naman sila. Sabi nila, ito niyo na. Ang tao, ang Pilipino, majority, gusto ituloy ang impeachment. Kailangan panagutin. Ang katotohanan yan, tinanong ko yung Octa Research na, ano ako tanong ninyo? Kasi ang tanong ninyo, baka ang tanong niyo ba ganito? O sa tingin niyo ba dapat ituloy ang impeachment upang maipakita ni Inday Sara, masagot niya ang lahat ng mga at makita ang mga kasinungalingan? Di ba ganyan ang tanong niyo? O parang ganun nga. O exactly. Kung ganun sagot niyo, talagang marami kulang pa nga yun Madalit sabi, yan po yung mga survey na yan. Babasahin niyo, tanungin niyo muna kung tanong. Kasi doon mo makikita, pag inanglohan ng mga mainstream media, sasabihin nila, tamo, guilty, kaya mga Pilipino. Pero hindi yung ganun kasimple yan. Well, tingnan natin yung maging susunod na kabanata, Attorney Sal.